Destiny Radio. Destiny Radio. Na-curious ako. Ano yung matagal. Parang 5 minutes tong kanta. Yung high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka Parang gusto ng ko naman gagawa ng yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then yung drummer namin, Hindi mo may express Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Maligayang araw ng Biyernes mga ka-Destiny. It's July 4th, 2025. Uy, July 4th. Naganap ata sa, sa US. Meron yan, Matik. July 4th eh. 3:10 p.m. oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 10 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Biyernes eh, no? Siyempre, may special episode tayo. People, welcome po. So Homegrown, once again, this is your home, their stories on air, isang panibagong episode na naman. Kwentong lokal. Ang ating mapapakinggan, matutunghayan ngayong araw sa ating programa. Pero bago ang lahat sa mga nakikinig ngayon sa radyo, bisitahan nyo kami sa Facebook, live na live kami dyan. Facebook page is DZ Destiny Radio. Kung nandyan ka naman na sa Facebook ngayon, make sure na i-share mo yan para mas mapanood to ng mas nakakarami. At for sure, marami na naman tayong mapupulot na aral dito. Lalong-lalo na at isang hustler ang ating kasama ngayon, ang bisita natin ngayon. Ngayon nagkakaroon na ng ibang term eh. O nagkakaroon na tayo ng deeper meaning about hustling. Well, itong hustling kasi pinulot natin siya sa terminology from the streets eh. When it comes to the streets, alam natin na dyan is hindi madali ang buhay, kailangan mong dumiskarte talaga. Pero yung ibang tao, kagaya ng bisita natin at kagaya ng naging bisita natin nung nakaraan na si Kuya Harlex, they found the beauty. They found something interesting in the streets na pwede nilang pagkakitaan, lumaban ng patas kahit na nasa outside sila ng corporate worlds. Those are the things na nahalokahin din natin ngayong araw. So, wag na natin patagalin pa, ladies and gents. Pinapakikilala ko sa inyong lahat. Ang ating bisita ngayon, the owner of Cultivated Co. This is Carlito De Jamco. Bro, welcome to Homegrown. Ayan. Brother, suitin mo yung ating yung ating earphones para naririnig mo ang maangas mong boses, pare. Yo. Salamat sa pag-imbita, tol. Maraming salamat din sa pagpapa-unlock, Carlito. Yeah, welcome to Homegrown, tol. Ito yung gusto namin malaman eh. Ano yung cultivated ko, pare? Ano yan, namo sa buhay ko yan. Tungkol- Bata pa lang ako. Okay. Ito, pag-aani yan eh. Totoo. To cultivate, oo. Pag-aani yan. Parang, nakuha ko siya nung mga naranasan ko nung bata pa lang ako hanggang sa ngayon. Kaya cultivated. So basically, si Cultivated, isa siyang pangalan siya ng clothing brand, 'di ba? Pangalan siya ng clothing. So ang nangyayari, base sa kwento mo, is it something na yung mga designs mo dito sa Cultivated ko is ang pinagugutan nun is yung kung ano yung naani mo sa buhay mo from being a kid. Meron ding iba na idea ko lang para sa mga gustong bumili ng brand ko. Yun lang. Kailan nag-start si Cultivated ko? 2019 tol. 2019. 2019. So na din siya, parang pa 6 years na rin siya halos. Oo. Matagal na pare. And para siyang kung 2019 siya nag-start, dumaan ka ng pandemic. Oo, tol, dumaan ako pandemic. Oo, anong naranasan mo na ng pandemic since bawal ka rin mag-deliver halos eh. Kumbaga lalo nung lockdown. Nung lockdown, makulit ako eh. Okay, anong ginawa mo na? Hindi ako nasa labas eh. Humihingi ako ng mga pass talaga eh. Kung sa iba para makapag-deliver ba? Tsaka lalo na nung pandemic, shoutout dun sa tropa ko na
nagagawa ng damit, si Blazing G. Naggagawa ng damit? What do you mean by that? Siya ba yung nagde-design? Siya yung o nagpiprint ng damit namin eh. Okay. Shoutout doon kay Blazing G. Yan yung ka-partner mo nung una pa lang, nung lalo na pandemic. Siya talagang tumulak sa akin na maglabas ako ng clothing uli. Kasi dati, way back 2015, naglabas ako ng damit. Kaso, bata pa ako nun eh. Hindi ko pa alam kung paano hawakan yung pera. Pag nakabenta ako, Paano pa ikutin no? Ginagastos ko na hanggang yun. Mali pala. Tapos 2019, yun na napulot mo na yung mga mga realizations kasi niyan. yung tropa ko, magbubukas sila ng shop sa Lucena Streetwear Shop nga. I know Lucena Streetwear Shop. Oo, Okay. Yun, sinabi niya sa akin, maglabas uli ako ng clothing. Tinulak ako ng dalawang magkapatid na Almonte Brothers. Shoutout sa kanila. Big respect sa mga yun. Kasi sila nagtulak sa akin na maglabas uli ako ng clothing. Sila naggawa ng... Yung kapatid niyan, si Gian, siya naggawa ng logo ko eh. Yun. Siya din ang gumagawa ng sticker, mga damit namin. Yun, 2019, pasok ng pandemic 2020. Yung mga part-time na yun, may pa-release akong damit. Sa cultivated na to. Sa cultivated, biglang nag-lockdown. Naka-line up na ako kay Blazing G. Para sa streetwear shop nga. May pwesto ka na doon. May bago kasi akong design. Nung 2019, may nirelease akong design na kauna-unang design ng Kulti. Yun, sabi, maya-maya, nag-pandemic na. May stock pa ako damit na madami. Ay, kailangan ko ma-release yun. Kasi, nandun na yung pera ko eh. Biglang nag-lockdown, wala akong kakain. Andun yung investment mo na, no? Investment ko. Pinilit ko yung yung tropa ko si Blazing G. Sabi ko, tara, gawin natin yan. Kahit pandemic, sakto dun siya natutulog sa shop na yun. Kauna-unahan. Di pumunta ako dun. Ako nang tumulong sa kanya. Siya nag-print, ako nag-blower. Kaming dalawa lang, ang dami nun. Sabay, nung mga panahon na yun, talaga makulit ako ng pandemic eh. Gusto ko lumabas lagi kasi may palabas nga akong damit eh. Kailangan ko mabenta yun kasi wala akong pera eh. Nandun nga yung investment mo. Nandun na yung pera ko eh. Paano ko mabebenta to? Yun, nagkaigi naman nung pandemic. Kailangan mo lang din talagang maging persistent no? At some point. Lalo na kung, minsan doon kayo tinutulak ng buhay kapag okay, walang-wala ka na. Kailangan mo na talagang ganapan. Is it something na itinuro sa'yo ng mga pangyayari na yun? Kumbaga, lalo na ng streets. Kumbaga, kung sa streets kasi diskarte na lang talaga dapat eh. Kumbaga, kailangan magaling ka sa tao and at the same time, yun nga, meron kang diskarte. And at the same time, sugal din talaga siya. Biruin mo yun. Loob talaga dito. Kasi ang nakikita ko, base sa kwento mo, yung pera mo, yung investment mo, inilagay mo na talaga dun sa t-shirt. 100%. Tapos, 100% sugal talaga to. Kumbaga, wala, kung nasa gera tayo, sinunog mo na mo na yung bangka mo pa uwi. Madanalo ka dapat dito. Kailangan ko talagang yun. So, anong nangyari? Itinulak ka nun, kumbaga, yung pera mo nandun na mismo sa t-shirt. So, kailangan mo talagang ibenta yun. Wala nang balikan. Kailangan ko talagang ibenta yun. Kasi, wala nandun na lahat yung kinita ko nung unang design namin. Niroll ko agad dun eh. Lahat 100%, walang tinira sa akin eh. Doon ko na lahat ni-roll. Paano mo siya nagawa? Pare, anong nangyari? Since pandemic yan, anong mga struggles mo nun before? Para may out yung mga shirts na yun. Nung natapos yung damit, pasira-sira pa ang motor ko nun, naabutin ako ng ng curfew. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ma-release ko to kasi sira na nga yung motor ko, pandemic pa, zero pa yung packet ko. Kaya ang ginawa ko nun, nangiram ako sa kapatid ng wife ko ngayon ng motor. Pinak namin. May tumulong sa amin nung kaibigan nung wife ko. Tumulong sa amin magtiklop ng damit. Kasi madami. Ilang piraso yun? Naalala mo pa? Naalala ko siguro 150 pieces. 150 pieces? 150 pieces. Ilang kulay yun? Tsaka ilang Dalawang design? kulay, black and white. Tapos isang design lang? Isang design ng black and white lang. Yun, namin, pinak namin hanggang sa...
May mga na-post ko na kasi yun sa Facebook bago mag-pandemic eh. May mga nagpa-reserve na sa amin, yun, dun ako na kailangan ko talaga ma-release to. Ang ginawa ko na lang, humingi na lang ako ng mga pass. Di ba, uso dati yung pass ng pandemic. Kailangan meron kang ganun para Oo, makalabas ka. Para makalabas ako, yun. Talagang rumerekta ako sa bahay nila eh. Na minsan, naglalakad ako, natago ako sa mga banday para maabot lang yung damit. Kailangan mo talaga dumiskarte, no? Oo. So, ano nangyari, tol? Kasi 150 pieces ng t-shirts. Given na starting mo yon, unang release mo yon, anong naging suporta sa'yo ng mga tao? Gaano mo katagal bago naubos yung 150 pieces na yan? Naubos ko yun nung nakaluwag-luwag na uli ang ang mundo nung hindi na masyado mahigpit. Post-pandemic na. Kumaga, paano na yung pandemic? Oo, pawala na yung pandemic nun. Doon ko naubos na yun. Hanggang sa nag-release uli kami bago. Hindi mo na din talaga siya sinukuhan no? Oo, at saka ang ginawa ko nun, nag-release ako ng face mask. Face mask naman? Oo, face mask para pa-hype din ba dun para maubos lang yung yung damit. Kasi kailangan ko man dumiskarte rin kasi nai-stock yung damit mo eh. Yung face mask mo, ano yan? Cultivated din? Kumbaga may brand siya ng Oo, merong kaibigan na naggagawa ng face mask. Yung nilagay ko, etiketa lang yun. Libre na yun sa lahat ng kukuha ng damit. Okay. Sakto nga din sa... That's nice. That's nice marketing. Oo. So, anong nangyari? Ito yung interesting eh. Kasi yung clothing line, naging talaga siya eh. Naging boom talaga siya eh. Kumbaga, ang daming sumubok. Including myself Nag-try ako niyan. Pero hindi siya madali. So, I know na hindi siya madali. Tunay, idol. Yung brand ata namin nag-start yun ng 2020s din eh. Ganun. Pero ikaw, nabanggit mo kanina na parang 2015 ba o 17 ka nag-start? 2015, nung kabataan mo pa, nag-start ka na nun. Nag-start ako noong 2015, ano pa nga yun eh. Kuha ko lang sa isang clothing na sikat din eh. Yung design ko na nilagyan ko lang ng diamond sa likod. Pero saan mo nakuha yung idea na gusto mo mag-put up ng ganitong klase ng Kasi business? bata pa lang ako, mahilig na ako sa damit eh. Sa damit, oo. Bata pa lang, mahilig na ako sa damit. May mga gusto akong design may idea akong design na parang gusto kong sa paglaki ko, gusto ko magka-clothing ako. May sarili akong brand. Well, actually, meron kang dalang t-shirt ngayon eh. Parang nabot mo na sa amin kayo. Pakita natin sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Yung sa mga nasa radyo, ayan, pasensya na po muna. I-describe na lang namin sa inyo kung anong itsura ng t-shirt. Pero kung interesado kayo makita kung anong itsura ng design ng mga t-shirts ni Carlito sa Cultivated Co., make sure na bisitahan nyo kami sa aming Facebook Live. Yan. Yes. Mapapanood at mapapakinggan nyo kami dyan. Facebook page once again is DZ Destiny Radio. So, ito yung t-shirt mo. So, ito isa lang to sa mga design. Isa lang to sa mga... yung last release ko ngayon. Last release. Ito yung last release nyo. By the way, nakailang release ka na? Nakailang design na ang Cultivated Co? Madami na. Since Cultivated Co, 5 years ago na din na, But right now, ito, meron kang, ang laman nito may mga stickers. May previous na yung stickers. Stickers. Okay, mabuksan natin. This is a white t-shirt. At, yan, mayroon siyang sticker na kasama. Yan, Cultivated Co. Guys. Yan, sa mga nasa Facebook, okay. Sa mga nasa radio, medyo hindi nyo makikita. Pero papakinggan nyo, di-describe ko na lang, there's a sticker that says Cultivated Co. Nakasama to sa freebie ng t-shirt. When it comes to the shirt design naman, ayan, so malinis na malinis. At ito yung maganda sa mga t-shirts ngayon eh. Kumbaga, hindi na tayo yung masyadong naghahangad ng sobrang daming print. Diba? Pagdating sa t-shirts, simplihan na lang, maliliit na t-shirt, maliliit na print, basta quality yung t-shirt. And ito yung meron sa ito yung meron sa Cultivated Co. May sa front niya, may maliit lang siya na print. Ayan, yun nakikita nyo guys. Unboxing sa radio. Unboxing. Well, sa likod, may nakalagay, get rich or be broke. Or die broke. Or die broke. What do you mean by that, brother? Kung mamamatay ka ng broke, ay hindi. Magiging rich ka o mamamatay kang broke. It has a lot of statement. Ito rin naman yung magaganda sa mga t-shirts. Actually, yun yung isa sa mga yung mga dahilan kung bakit bumibili ang tao ng mga t-shirts. Ako
kung ako, hindi ako basta-basta bibili ng t-shirt. Kung yung statement sa t-shirt niyan is something na hindi ko naman nagigets or hindi ko naman pinaniniwalaan or walang statement yan. Now, when it comes to clothing brand, I think dun din yung yung labanan Nasa design talaga Nasa design at nasa message nung Saka nasa meaning din. Nasa meaning. Well, when it comes to this one, get rich or die broke. Parang ito nga yung sinasabi mo kanina, parang galing dito sa story mo kanina na nag-invest mo lahat ng pera mo dyan sa clothing line na yan. Wala ka na, zero ka na. So, parang ang kwento is, parang may kwento din may kwento before isang gera at isang hari. Kokonti sila, laban dun sa mga kalaban nila na sobrang dami. Tapos sila yung dumayo dun sa kingdom na yun. Ang ginawa ni hari, pagdating niya dun sa island, nung mga kalaban, sinunog niya yung mga bangka na ginamit nila papunta dun. Kumbaga, tapos sanabi niya, okay, kaya ako sinunog yan para maging buo yung loob natin na lumaban dito sa mga to. Marami yan, pero hindi natin yan kaparehas. Ngayon, tayo, it's a do or die thing. Makakauwi lang tayo kapag nanalo tayo laban sa kanila. Kasi sunog din yung bangka natin Hindi na tayo makakabalik. Hindi na tayo makaka-retreat. Kumbaga, no retreat. Kailangan manalo tayo. It's a do or die thing. So I think ito rin yung gusto sabihin nung statement ng t-shirt mo. Get rich or die broke. Wala kang ibang option. Magiging mayaman ka. Kasi kailangan mong gawin lahat para maging mayaman. Mamamatay ka pang broke. Exactly. Minsan naging statement na rin yun Actually, sobrang sikat nito pagdating sa yan sa mga street things nga diyan sa kalye. Na pag namatay ka ng mahirap, kasalanan mo na yun. Pinanganak ka ng mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay ka ng mahirap, kasalanan mo na yun. Is it something na gusto ring maging message nitong design mo? Yan talaga yun. Ayan, that's something else. So, kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng mga statements sa shirts, cultivated ko, ayan. Hindi lang kayo basta may t-shirt, meron pa kayong malupit na statement sa mga designs. Ayan, di ba? Cultivated ko, bisitahin niyo yan sa Facebook. But right now, basahin muna natin yung mga nagko-comment sa atin sa Facebook. Ayan, sabi ni Janine. Ayan, Janine Perez, sabi niya, hello kuya. Ayan, pa-shoutout naman po from Batangas. So, shoutout sa mga taga-Batangas. Hello. Shoutout, madaming tropa dyan sa Batangas. Mga tropa sa Batangas. Hello. Si Jasper, pare, sabi niya, shoutout pare. Shoutout tol. Ayan, si Jasper. Si Kababata Jay. ko yan Kababata mo. Ito naman, si JR Kiopa. Ayan, tropa din ba to? Si JR. Hello, JR. Yan, sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa Facebook, i-share nyo po yung Facebook Live natin. Marami pa kaming pagkukwentuhan ni Carlito and make sure na naka-follow na rin kayo sa Facebook page natin. Yan, para every Friday yung ganito natin programa. Yan, yung muna yung mga basahin natin kasi right now we will just take a little and very quick break. Sa aking pagbabalik, mas kakakwentuhin natin si Carlito ng Cultivated Co. Yeah. Kami po ang 96.7 Destiny Radio, magbabalik kami. Diyan lamang kayo. Parang 5 minutes tong kanta. Yung high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka Parang gusto ng ko naman gagawa ng yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, drummer natin. Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. Welcome back to 96.7 Destiny Radio. Ito pa rin ang ating programang Homegrown, Their Stories on Air, people. This is your home, Their Stories on Air. Ako si Jiro at kasama pa rin natin si Carlito. Ang mayari ng Cultivated Co. Pare, kumusta? Harap. Alright, let's go back. Tol, sabi mo nga, nag-start si Cultivated Co. 2019. Almost pa 6 years na rin talaga siya. Now, kung maaalala mo, from where you started, nagkaroon ng pandemic, meron kang 150 t-shirts, doon mo siya inumpisahan.
How about ngayon? Nasa anong level na si Cultivated ko? Ano na yung mga nabago? Ano na yung mga nadagdag? Umangat-angat naman doon. Meron lang talagang minsan kakamali pa rin talaga. Hindi maiwasan eh. May mga setbacks pa rin eh. No? Oo, Ano yung madami pa rin. men, kung Lalo okay, na- kung okay lang na i-share mo, ano yung pinakamalaking naging setback ng Cultivated ko? Kauna-unahan sa supplier talaga eh. Sa supplier, ano nangyari nun? Minsan may nagpagawa ako ng t-shirt, kailangan ko na ma-release, delay ako ng isang buwan. Delay ka ng isang buwan. Gano'n naka-apekto yun sa customers mo and at the same time? Dami na apektuhan kasi nagpa-reserve na ako nun eh. May Nag-post mga na nagpa-reserve siya na. Inaabangan na talaga nila eh. Sabay, nung dumating sa amin ng wife ko, yung t-shirt, sablay pa. Mali pa yung prints, mga gano'n. Hindi. Mali yung sizing ng damit. Ng mga gano'n. Basta-basta yung gawa. Iyak talaga ako nun, tol. Paano yung nabawi mo ba siya? Binali ko siya doon sa supplier. Kaso, tumagal na naman siya eh. Kaya siya umabot ng isang buwan? O lagpas pa bukod pa Kasi doon sa isang buwan ko nang hinihintay. Okay, dumating, sablay-sablay. Sablay pa. Sabay, binali ko siya. Mga siguro 2 linggo pa bago ibalik ulit sa akin. Sabay, piprintan pa. Kaya, doon talaga na ako. Paano ka natuto dun sa mga ganong klase ng setbacks? Kasi, I know, malaking epekto nun sa mga customers. Unang-una, binibuild up mo kasi sa mga tao yung tiwala eh. Yun Diba? So, paano ka na? Anong na mga natutunan mo dun? Anong mga aral na itinuro sa'yo ng ganong klase ng setback? Tibayan mo lang loob mo talaga eh. Tibayan mo lang. Tsaka, kausapin mo yung customer na di mo naman pwedeng sabihin sa customer na ganito ang nangyari. Hindi nila tatanggapin ng basta-basta hindi eh, nila no? tatanggapin yun kasi di mo naman kailangan pakita sa mga customer mo yun eh. Kasi hindi na nila yun eh. Gusto nila bumili lang. Yun lang. Kaya yun lang ang aking Sabay nung panahon na yun, talagang ang ginawa namin ng wife ko talagang pinush na namin. Naubos naman siya. And at the same time, feeling ko na-retain mo din naman yung mga customers mo. Nabigay ko naman. Kaso nag-sorry din ako sa kanila kasi delay nga eh. Totoo. So those kinds of things. So anong nangyari siguro? Naging pinang-aral mo is hindi ka na bumalik sa pinagpagawa mo na yan. Hindi na talaga. Kasi may supplier ako noon. Yung supplier ko talaga hanggang ngayon, lumipat pa ako. Kasi para makita ko rin yung ibang gawa ng iba. Kaso yung nilipatan ko, sablay naman. Sablay din? Oo, sablay naman. Kaya bumalik na ako sa mismong supplier ko ng mga plain. Mga nagagawa ng damit. Hanggang ngayon, siya pa din yung partner mo? Siya pa rin. Okay. So yun, nagkaroon ka din ng It's fine to try naman talaga eh. Kumbaga kung may i-upgrade pa yan, bakit hindi mo subukan? Di ba? Yun nga lang, it's gonna be a trial and error. And at the same time, magiging sugal nga ulit siya. Kasi nakita ko yung supplier nila, lakas ng hype eh. Okay. Mga big brands na mga nakakapitan niya dati. Kaso nakita ko pagtapos nung bigay niya sa akin ng sablay, doon naglabasan naman yung mga feedback sa kanya na ganito pala siya. Doon ka lang nakita kaya mali din na hindi ko siya pinag-aralan muna. So it's something na na kailangan bantayan. Lalo na ngayon, sabi nga natin, nagiging magandang business din naman talaga siya. Yun yung clothing line. Now, for sure mayroong mga nanonood sa atin ngayon na baka nagbabalak na na mag-put up din ng ganang klase na business. So it's something na kailangan nilang i-look after yung mga ganang klase ng supplier. Kung kukuha sila ng supplier, kung kukuha po kayo ng supplier, make sure na pulido gumawa yung mga yan. Take it from Carlito. Pag-aralan mo muna yung supplier talaga. Man, dumating ka ba sa punto na parang gusto mo na tong itigil kasi gawa ng mga ganyang klase ng setbacks? Dumaan ka ba sa point na gusto mo na lang itigil, maglipat ka na lang ng business, hanap ka na lang ibang hassle? Ever been into that situation? Meron. Lalo na nung may mali kaming nagawa sa clothing. Kasi may nag-PM sa akin na gusto niya mag-resell. Oo. Ang sabi niya sa akin, madami siyang i-resell sa akin. Siguro yun, mga 100K na pera para sa akin na wala. Kasi nung time na yun,
edi may pa-release akong bago. Ang ginawa namin nung wife ko, nagpagawa kami ng sobrang dami nang hindi pa siya nagda-down. Okay. Okay. Doon ako na biglang nag-down siya ng 5K lang. Down siya hanggang sa may sinasend siya sa amin na bank transfer na hindi pala tunay. Hindi naghihintay kami ng perang dumadating sa amin sa bank. Punta kami sa bangko na wala pa daw yung pera. Yung pala, hindi tunay yung resibo na binibigay sa amin. Hanggang yun sa nagkautang-utang kami kasi yung supplier tapos na eh. Kailangan nyo ng bayaran. Oo, kailangan ko ng bayaran eh. So, ang dami yung naging t-shirt nun. Dami. Na supposedly Hindi dapat lang i-out nyo. Hindi lang t-shirt, may mga short pa yun, sombrero, ganun. Kasi nga, may nag-promise sa inyo na magre-resell siya. Oo, doon ako nagkamali talaga na dapat di ko muna kinuha to. Kasi naano din ako eh. Parang na-shock din ako na, ang dami niyang re-resell. Natuwa ka din at the same time. Dadali niya sa ibang bansa, sa La Union, mga ganun. Sabi ko, di pala pwede yung ganun. Ano nangyaring kasunod, tol? Kasi, ayan, sobrang dami mong pinagawa. Kasi inaasahan mo na may magre-resell nun. Nagkautang-utang ako nun eh. Kautang-utang ka. Ngayon, nung nasa yung t-shirt, sige, nangutang ka para mabayaran dun sa supplier. Tapos yung mga supply, yung mga shorts nga, caps and shirts. Tinuloy ko na eh. Nirelease ko na lang sa akin. Nirelease mo na lang sa'yo. Tawa naman ng Diyos, naubos naman siya. Tsaka That's very nakabayad good. naman. That's a very good story. Yun talaga yung pinakang pagkakamali namin na nangyari sa amin ngayon. Yung ganun. Man, para kanino mo to ginagawa? Para sa pamilya ko to. Para sa pamilya mo? Sa anak ko, tsaka sa wife ko, tsaka sa magulang ko. That's a very good one. Hindi ibang klase eh. Minsan kasi kailangan talaga natin ng purpose sa buhay eh. And at the same time, I think that we really need it para tayo magpatuloy kagaya ng ginagawa mo. We need the purpose in life eh. Para kanino mo ba ginagawa yan? Hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko rin eh. Paano mo sila nagiging inspiration, tol? Sa mga hassle mo sa buhay, sa mga pinagdadaanan mo, parang ba inspire ka na gumawa? Paano? Anong tulong nila sa'yo? Kasi bata pa lang ako, solo na ako eh. Solo? What do you mean by that? Parang iwahiwalay kami magkakapatid eh. Broken family kasi kami. Yung magulang ko, hiwalay sila. Sabi wala pang nagagabay sa akin. Nasa ibang bansa pa yung mami ko. Ang magkakasama lang kami magkakapatid eh. Yun, doon nagsimula na dapat di ganito. Pag ako nagkaanak, di magiging ganito. Gusto mong bumuo ng kompletong pamilya. Kompleto talaga. Tsaka yun, gusto ko rin kauna-unahan, mami ko talaga. Kasi bata pa lang ako, nasa ibang bansa na siya eh. Kaya wala bang gabay sa akin ng tamang... Walang father figure. Ganun. Yun. Kaya naisip ko na para sa pamilya ko ang gagawin ko to. Hindi mo siya susukuan kasi unang-una ayaw mong mangyari sa magiging pamilya mo yung nangyari sa'yo before. Kaya ngayon, nagkaanak ako, yun, binubuhos ko talaga lahat para sa kanila eh. That's very true. Ano yan eh? Typical na yan eh. Yung para bang pag sinabi mo yung mga superheroes, say for example, and then the villains, iisa ng backstory yan eh. So, Iisa yan eh. Lahat yan ay kung papansin nyo galing sa bahayan-punan o kaya may sobrang devastating na nangyari sa kanila in the past. Pero doon doon nagkakatalo eh kung anong gusto mong piliin. Gusto mo bang gumanti? O gusto mong ayaw mo nang mangyayari ito sa susunod? Oo, kasi dati, Yun lang eh. bata ako, nagrebelde talaga ako eh. Parang tiyatapo na ako ng pamilya ko dati. Kasi ganun nga yung naranasan kong bata pa lang ako. Wala nang gabay, sariling dukot na sa bulsa. Minsan may mga time din na 20 pesos na lang pera ko. Wala na akong pangkain, gutom na ako. Papamasahe mo pa yun. Papamasahe ko pa yun. Kaya dati hindi talaga ako pumapasok eh. Would you say na yung kagaya ng sinabi mo, yung sariling dukot, sariling diskarte, nung nagsimula siya nung bata ka pa lang, would you say na nakatulong sa iyo yun, yung mga natutunan mo before, na wala kang choice kundi dumiskarte para sa sarili mo, nakatulong ba yung experiences mo na yun? O yung mga natutunan mo before sa ginagawa mo ngayon? Since, I think you're still in there eh. Ikaw pa rin gumagawa ng sarili mong diskarte para magkapera, at the same time para makapag-provide sa mag-ina mo. Sobrang nakatulong sa akin. Kasi may mga time din na naiinggit ako sa mga pinsan ko eh. Sa mga pamilya ko kasi sila binibigyan sila ng budget. Ako,
wala, sariling dukot ko lang talaga. Binibigyan ako kaso kapos din. Minsan, kasi binibigyan nila ako kasi dati nag-aaral ako nung binibigyan nila ako eh. Nung tumigil ako, hindi na ako binigyan simula nun. Kaya akala nung iba, kahit nasa ibang bansa yung magulang ko, akala nila high lang ako eh. Yung tamang hingi lang ako, pero hindi nila alam buta. Talagang grind talaga ako, bata pa lang ako. That's very cool. Kasi totoo eh. Yung mga yung deeper story ng isang tao, hindi naman talaga nakikita ng ng mga tao eh. Ang nakikita lang nila is yung nasa surface. Ay nasa yung magulang nila nasa ibang bansa, maraming pera yan. Pero hindi nila alam na marami din naman talagang pinagdadaanan at the same time. Kagaya ng situation mo. Kaya malaking tulong din sa akin yung naranasan ko yun eh. Kaya nagpapasalamat din ako kasi naranasan ko. Kasi kung ngayon ko lang naranasan yun, baka hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Totoo. Parang inihanda ka na ng experiences mo dati para sa ngayon. Yun, inihanda na ako ni Lord dun sa ganun. Tol, ano yung pinaka natutunan mo sa streets o sa kalsada o sa hustling na yan with all your life na feeling mo hindi mo mapupulot sa corporate world o sa formal works, mga ganun? Experience talaga. Experience mo sa buhay. Kasi pag trabaho, yun lang ang gagawin mo, trabaho lang eh. Trabaho mo lang sa work mo. Yun lang ang gagawin mo. Pero sa streets, makikita mo, talagang kailangan mo talaga mabuhay ng sayo eh. Didiskarte ka talaga. Kailangan mo, may binibenta ka, kailangan mo mabenta talaga to. At the same time, parang pag nasa streets ka, buhay yung magtuturo sa'yo, experiences magtuturo sa'yo ng mga lessons eh. Kumbaga, nasa actual na buhay ka, nasa actual life ka. Kasi pag ito yung araw-araw. Kahit di mo gawin yung trabaho mo, sasahod ka eh. Hindi gaya pag nasa streets ka, pag may binenta ka, hindi na benta, wala kang kakainin. That's something. That's really something. I think it's one of the greatest teachings sa streets. Natotoo yung sinasabi mo eh. Na pagka sa streets, pag hindi ka gumalaw, pag hindi ka kumilos, wala kang kakainin. Wala kang kakainin. Hindi gaya pag nasa trabaho ka, kahit magpatama ka, may sasahodin ka eh. That's very true. That's very true. Okay. That's something else. Sobrang laking statement na pag nasa streets ka kasi, dun ka mababatak eh. Dun ka matetesting eh. Kasi pag hindi ka trumabaho, hindi ka humasel, hindi ka dumiskarte, nga ka. Hindi ka kakain. So, kapag yun ang kinasanayan mo, palakas ka nga naman ng palakas. Oo, palakas. That's something else. Now, when it comes to your family, bro, paano mo naman siya napapagsabay? Kasi, here's what I think. Nasabi mo rin sa amin na bukod sa pagbi-business mo, nasa ibang racket ka din. Ano yan? Sabi mo na sa amin, kwento mo sa amin, nasa anong racket ka? Nag-wholesale din ako ngayon eh. Kasi, wholesaling? nag-edit din ako wedding video. Editor ka din? Editor din ako. So, nag-video camera ka din? Nag-video operator ka din? Edit ka naman? Edit lang. Now, so nasa editing ka din, so graphics and then videos din. Graphics and videos. Ikaw din ba yung nagde-design ng ng mga t-shirts mo? May time na ako nagde-design pero minsan pinapa-design ko rin eh. Kasi minsan hindi ko magawa eh kasi may hirap din naman i-push mo na di mo magawa, sabi i-release mo. Pangit ang kakalabasan nun. Kaya minsan pinapagawa ko na rin sa iba. Bibigay lang akong idea. How about sa mga posting? Sa mga designs ng mga postings mo. Kasi marketing sobrang importante din sa business eh. Ikaw na din yung nag-ano na. Ikaw na rin na mahawak na. Ako na. Katulong ko lang yung wife ko talaga. That's very good. So so nakikita ko din, parang ang ganda din ng partnership niyo ng wife mo Oo, since day one. Kung baga asset siya at the same time. Kung baga isa siyang nasa likod mo talaga, tinutulungan ka niya. Tsaka yun din ang nagpabago sa akin yung wife ko eh. Okay, what's the story of that, Tal? Makulit talaga ako, bata pa lang ako kasi dati nagrebelde din ako eh. Kaya yung kulit ko talaga sobra eh. Yun, yung nagdasal ako kay Lord na sana bigyan ako ng babae na makapagpabago sa akin. Siya na yung binigay sa akin. Well, anong nangyari, Tal? Anong nangyari? Anong nakita mo sa kanya na nagpabago sa'yo? Kauna-unahan, syempre kagandahan niya. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi may mga kapatid siya na mga lalaki.
Siya ang pinakabunso talaga. So may mga parang naging challenge pa sa yun. Oo. Kasi yung mami ko ganun din. Bunso din yung mami mo. Bunso din sa may 4 sila magkakapatid na lalaki. 5 sila, siya ang bunsong babae. Tapos lahat ng kapatid niya mga lalaki. Ganun din yung wife ko. Ganun din yung wife mo. Mga OG pa yung mga yun. Mga old gang, ganun. Oo, kaya 6 na buwan ko talaga niligawan yun eh. Yun, simula naging kami, doon na nabago yung buhay ko. Shoutout mo si Mrs. tsaka si baby mo. sa'yo. Ayan. Totoo. Love kita. Ibang klase din kasi nagagawa ng pagmamahal. Would you say na, paano ka nagbago? Kumbaga, nasa anong status ka before? Sabi mo, makulit ka. Sa anong klaseng kulit ka dati? Makulit talaga ako dati. Lahat, inaano ko eh. Minsan yan, napaway ako, pumasok pa ako sa loob ng bahay. Ganun. So, mga ganung level ka. Ngayon, paano naman siya nabago? Paano siya nabago? Anong nabago nung nakilala mo si wife? Ginusto ko rin kasi magbago eh. Gusto ko lang may magpupush talaga sa akin. Kaya siya siguro talaga yung binigay sa akin. Shoutout sa'yo, love na love kita. Yan. And right now, you're doing everything for your family, sa sarili mong pamilya. Sa baby mo at sa wife mo. Para sa kanila talaga. That's good. That's something kumbaga, darating ka talaga sa punto na yun kailangan mo ng purpose Oo, kailangan talaga. Kailangan mo ng purpose. Pag wala kang purpose, kagaya nun, I think that's one of the reason kung bakit ka makulit dati. Hindi mo pa nahanap yung purpose mo. Buti nga naranasan ko, bata pa lang ako. Kaya ngayon ko maranasan, may anak na ako eh. Kaya thankful pa rin ako kasi naranasan ko ng bata pa lang ako. That's true. That's something na kailangan mo rin talagang i-take note. Kumbaga, everything happens for a reason. Nangyari sa yun dahil inihanda ka nun sa kaharapin mo ngayon. Oo. That's cool. Now, man, nag-ano ka din, sabi mo nag-wholesale ka din. And at the same time, yung nag-try ka mag-resell, hanggang yung ginagawa mo pa din siya. Oo, ginagawa ko siya. Kasi dati, yung pumunta kami ng wife ko sa Divisoria, meron akong nakitang building. May nakita akong building na bawal pumasok. Okay. Ang ginawa ko, sabi ko sa wife ko, tara pasok tayo dito para madaming dito eh. Madaming pagkakakitaan. Pero bawal talaga siya pumasok. Ang ginawa ko, sumalisi kami sa guard. Umakyat kami sa second floor kasi first floor niya, madaming mga box, madaming mga parcel. Pero bawal talaga umakyat, bawal pumasok. Hanggang sa may nakilala kaming Chinese. May nakausap akong Chinese na sabi sa akin, ba't daw ako nandun? Sabi ko, gusto ko mag-resell. May nakita kasi ako, pagpasok ko pa lang sa second floor, may nakita na kami ng wife ko na, nandito pala yung mga binebenta sa labas na Divisoria ng mga mamahal na. Mga mahal na dito, mura lang. May nakausap akong Chinese, nakita ko agad NBA jersey. Mga ganun. Nakita ko agad yun. Sabi ko, kinausap ko yung Chinese. Binigay niya sa akin yung contact niya. Hanggang yun, nag-usap kami. Kumuha ko ng sombrero, plain, na nirelease ko rin sa Kulti. Doon ko nakuha na, kasi sa iba nakikita ko, mamahal ng benta nila eh. Kasi sa business, kailangan mo makatipid din eh. Pero quality pa rin. Kasi yung iba nakikita ko na nire-resell na lang nila talaga. Kunwari, yung puhunan ng wholesaler talaga, tutubuhan pa nila. Sabay, bibiling ko pa. Ano ang kikitain ko, di ba? Wala na. Totoo. Okay. So, parang wala kang kita dyan. So, yung diskarte mo, anong ginawa mong diskarte? Yung kinausap ko yung Chinese, galit pa nga sa akin nung una eh. Kasi ba't ka na pumasok? Oo, galit talaga sa akin. Sabi sa akin, ba't daw ako pumasok doon sa loob na yun? Parang papatawag na nga ako sa guard eh. Papaalisin na kami. Pero sabi ko, bibili ako madami. Sabi ko na lang ganun sa kanya. Hanggang ngayon, kontak ko pa rin siya hanggang ngayon. Doon ka pa rin kumukuha ng mga nire-resell mo? Doon pa rin. That's cool. Kumbaga, lahat na ng ibang klase na, doon mo masasabi na yung wife mo, partners in crime mo rin talaga in a way. Partner. Kumbaga, partner mo Ride siya or die ko talaga yun. ride or die, yun. Yung mas magandang term. Na, sinamahan ka niya talaga. And at the same time, feeling ko, yun na nga, nakita mo yung purpose mo. Kumbaga, gagawin mo lahat para dito sa pamilya mo na to. Para sa mga mahal mo sa buhay. That's cool. Wala akong tinatapakan na tao. Ngayon, Tol, paano You're a dad na ngayon, di ba? Ilan taon na si baby? 2 months pa lang yun. 2 months na siya? Yes. Oo. 2 months. Anong naging naman sa'yo nun? Okay. You met your wife,
You found your purpose. Tapos nung nagkaroon ka ng baby, anong plano mo ngayon? Paano mo mas palalakasin yung sarili mo, yung mga businesses mo dahil may baby ka na? Anong inspiration ang inabot sa inyo Ngayon ni nga, baby? kulang na sa akin 24 hours eh. Pinapagalitan na lang ako ng wife ko eh. Kasi nagbababad ka na talaga sa hassle. Nagbababad na ako sa hassle. Lalo na pag nag-e-edit ako ng wedding. Inaabot ako minsan, alas 7 ng umaga. Tutulog ako, gigising ako ng mga 11. Grade na uli. Sabi niya sa akin, oo nga, magkakapera tayo, pero yung lakas mo naman nawawala. Doon ako napaisip na, oo nga, no. Totoo. Kumbaga, kailangan mo rin talagang alagaan yung sarili mo. Yun ang source of income mo. Lalo kung nasa streets ka din talaga. 2 months pa lang yung baby ko, nagbababad na ako ng sobra-sobra. Parang nangihina na rin. Parang ganun para sa kanya. You'll get there. Man, this is something kung i-compress natin yung naging usapan natin, it's really something na I wanted to say na you need to find your purpose eh. Nasaan ka man, nasa corporate ka man or nasa streets ka. At lalong-lalo na kung nasa streets ka. Kasi kung wala kang purpose, maliligaw ka eh. Hindi magiging makulit ka na lang habang buhay eh. Diba? Hindi mo makikita na meron ka pa palang mga pwedeng gawin. Diba? Pagka nahanap mo yung purpose mo na yan. Tsaka pag may pangarap ka din talaga. No, man, paano mo nakikita yung sarili mo, yung cultivated ko, in 5 years? Dahil sa patuloy mong ginagawa yan, saan mo siya gustong makita? Sana tumagus kami, international. That's a very good one. Sana talaga. Yung talagang pangarap namin eh. Kaya, pero mahirap din talaga kasi sobrang dami. But, you have to aim for the moon. Reach for the stars, di ba? Yes. Madaming, lalo na ngayon, sobrang daming clothing. Tibayan lang talaga ng loob. Tsaka consistency. And don't lose your purpose talaga. Dapat alam mo kung para kanina mo yung ginagawa. Oo. Yun na lang talaga pinangahawakan namin. That's very good. Bro, kung meron kang advice na gustong, may advice ka na natutunan from everything that happened in your life, na pwede mong i-share sa mga nakikinig ngayon, anong advice yan, man? Para sa mga kabataan ngayon? Kahit sa kaninong nanonood, kahit sa sinong nanonood ngayon, nakikinig, o makakapanood pa kasi it's gonna be out online eh. Itong episode natin. Tibayan nyo lang lagi loob nyo. Tsaka huwag kayo ma-emosyon. Kasi pag ma-emosyon ka, manghihina ka eh. Kaya huwag ka ma-emosyon masyado. Totoo. Alam mo kung kailan mo gagamitin yung emosyon mo. At at the same time. Lalo na pag nare-reject kayo, tsaka kakamali kayo. Natural naman kasi talaga eh. So, sa mga ganang bagay, kailangan mo maging logical eh. No? Nito nga, nitong bago matapos ang Jude, may hinihintay akong email. Kinamagahan, ginising ako ng wife ko. Sabi niya sa akin, reject ka. Sabi ko, tapos, gustong-gusto ko makapasok doon. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Gustong-gusto ko makapasok doon. Inisip ko, hanggang gabi, inisip ko. Sabi ko, kung iisipin ko pa to hanggang ilang araw, baka hindi ako makagalaw eh. Kasi nung gabi pa lang na yun, hindi na ako makagalaw. Maghapon na yun, hindi ako makagalaw kasi isip ko ng isip. Kasi kailangan ko din makapasok doon eh. And that's you being emotional. At alam mo yung nagiging dulot sa'yo kapag hindi ka talaga makakagalaw pag pinauna mo yung emotion mo. So that is something na tatandaan namin that's coming from Carlito the Jamco, ang owner ng Cultivated ko. Maraming salamat pare. Solid na usapan. Marami kami natutunan from you. For sure, yung mga nakikinig natin, maghahanap na rin sila ng purpose nila sa buhay. Diba? Hindi naman palaging it's about a wife eh. Diba? Pwede naman magkakaiba tayo ng purpose. So make sure lang talaga na mahahanap mo sa sarili mo yan. At yun ang mag-guide sa'yo. Tsaka gustuhin mo rin para sa'yo. Gustuhin mo mismo. It starts with a decision. Alright, but before we say goodbye, basahin muna natin yung iba nagko-comments niya. Magpaalam tayo sa mga to. Ayan, hello po kay Tether. Ayan, napakadaming Tether Hello po, Kuya Tether. Magandang tanghali. Harap mga taga-Tayabas. Ayan, ang mga taga-Tayabas. Ito rin si Restye. Yan, isa din sa reseller ko yan. Ayan, sabi niya shoutout Cultivated. Si Kuya Aja Rafazo. Harap Upsi. Ayan, hello Kuya Aja. Sabi niya, pa-shoutout po, my master.
Ayan. Si Kuya Andrew Andal. Ayan. Shoutout kuya ko. Sabi niya ganyan. Comment yung Si Renz comment. Yorico. Ay, ikaw na magbasa. Nasaan ang comment ng asawa mo? Yung bebe. Anong sabi? Hello, Daddy. Ayan. Hello, Hi, Daddy. Mommy. Ayan. Si Digaw. Ay, Digav. Ayan. Shoutout Kuya G. Si Poy Poy. Ayan. At marami pang iba. Alexander Nico Valencia. Sinasabi niya, shoutout pare. Si Naprap Daryl. Sabi niya, shoutout bossing. Harap. And isa pa, may comment ulit si Poy Poy. Sabi niya, pa-shoutout. Kuya ko from Market View Phase 1. Hello po sa mga taga Market View. Harap mga taga Market View. Ayan. Si Dijamco May. Ayan. Yan, ate ka yun. Ang ate mo. Shoutout Carlito from BCD. Ayan. Si Ivan Cuario. Si, ayan, Bebe Cabresos Ronas. Ayan, hello daddy. Yan sabi niya. We're proud of you daw. And yan, si Aja. Ayan, my idol since day one. Maraming salamat po sa mga nakigulo sa amin sa episode na to. Once again, nakasama natin si Carlito De Jamco, ang owner ng Cultivated Co. Nag-share ng napakagandang storya about hustling and about inspiration and about having a purpose in life. Maraming salamat pare sa pagpapaunlak. Thank you. I hope nag-enjoy ka, hindi ka masyadong nilamig. maraming salamat. Until next time, maraming salamat. Once again, kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang. At ako po ang inyong nag-iisang rapper DJ in the town. My name is Giro, that's capital G-I-R-O. Kita-kits ulit tayo sa next week sa panibago na namang episode ng ating programang Homegrown. Once again, this is your home, their stories on air. Maraming salamat. Kita-kits. Deuces.